What's up guys? Talagang hindi pa rin papaawat ang January edition. Sa sobrang dami ng mga ganap. Pwes, eto, dadagdagan ko pa. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Dadalhin ko ulit kayo sa Nueva Ecija. But this time, dadalhin ko naman kayo dito sa Gabaldon. O, ano pang hinihintay nyo? Tara na guys, samahan nyo ako. Let's go! As usual, maaga na naman tayo nagising for today's video. Dahil may nakaabang na naman tayong nature trip. So ayan, pagkagising ko, nag-prepare agad ako ng mga damit na susuotin ko at mga gamit na dadalhin ko sa trip natin. And promise, ngayon lang ako nagtipid ng mga damit na susuotin ko. Or maybe kumonti lang dahil nature trip lang naman yung pupuntahan natin. So ayan, ngayon pa lang ako mag-i-empake. Nagbaon lang naman ako dito ng 3 pairs of clothes and then tuwalya. Then after ko mag-empake, ito, nagkape na ako. Cause coffee is life. Then after ko mag-coffee, nag-toothbrush ako and then naligo. And then pagkaligo ko, ay ayan, tamang bihis, suklay at saka pabango. Then Gora Bells na agad. Sumakay na ako dito ng tricycle para mabilis. At sumakay ng bus. Then finally, I'm here in Cabanatuan Terminal. Then hinanap ko lang dito yung jeep na biyaheng Gabaldon. And then ayan, let's go. While on the way, oh my God, kabado pa ako dito. Mali pala ako na nasakyan. Dapat pala nagbus daw ako. Buti na lang, pinakalma ako ng mga magagandang view dito. Hindi talaga ako dinidisappoint ng Nueva Ecija sa mga view. Grabe. Kaliwat kanan, no? Kahit saan angulo mo tignan. Grabe, ang ganda, solid. Ang mga view na matatanaw mo. Anyway, nandito na nga pala tayo sa Laur. So, malapit na tayo dito sa Gabaldon. Then, pagpasok mo sa Gabaldon, grabe, bubungad sa'yo yung daan na diretsyo. Grabe, dito ka na yata nakikita yung tuwid na daan. And grabe, hindi talaga nagpapahuli ang Gabaldon sa mga view. Eto may pa-mountain view pa. Binaba na ako ni kuya sa pinakababaan and ito, sumakay ako ng bus. And ayun, muntik pa nga ako lumagpas. Lang very light lang naman. Pero ito, nakita ko na rin tong Crestas. Then dumiretso ako dito sa kanilang information desk. At dito tinuro na sa akin yung magiging room ko for today's video. Yung room is pwede na sa akin. Hindi naman ako maarte kasi, kaya ayan. Pero it's giving me provincia vibe. Then pagkabukas ko ng bintana, ito agad yung view na bumungad sa akin. O diba, ang ganda. Pero bago ang excitement, ito kumain muna ako at saka nagpahinga. Dahil sobrang pagod ko sa biyahe. At yung kaba ko sa sobrang takot na maligaw. And right after kong kumain at magpahinga, eto, sasabak na tayo sa adventure. Pagkakit ko sa taas, ito agad yung view na dumungaw sa akin. Grabe. Kaya ayan, umaura na tayo. Mas maganda rin naman ang view dito sa kabila. Kaya ayan, umaura din tayo dito. Grabe guys, super refreshing ang area na to. And guys, ito nga pala yung Crestas Nature and Farm Resort. Super solid na mga sceneries dito guys. And take note, ito pa lang yung una ha. And ayan, sa paglakad-lakad ko pababa, ito. Bumungad na sa akin itong swimming pool nila nakatapat ng farm na napakaganda ang view. Grabe. Talagang napaka IG worthy nito guys. Na pwede nyo i-share sa mga friends nyo, sa mga family at sa mga jowa nyo. Grabe guys. Kaya ayan guys, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Pick na akong pick. Dahil super worthy nito for sharing sa mga socials nyo. And grabe, napakalino ng tubig. And ayan, dumako naman ako sa pinakababa pa. Pero dumugaw naman sa akin itong napakagandang garden nila na napaka-perfect sa mga pre-debut photoshoot or prenup videos. And ayan, tinuloy ko na yung pagbaba hanggang sa mapunta na ako dito sa may fish pond nila. At dito mo makikita yung pinaka-rancho nila na parang may pagka Switzerland vibes. At syempre, pumunta rin ako doon para tignan. And grabe guys, I feel like I'm in Switzerland or neither Bukidnon. This is Pantropico Moments. O diba guys, parang Switzerland. Dito naman sa part na to, I feel like I'm in Laguna sa sobrang dami ng puno ng niyog. Ito naman yung fish pond at matatanaw mo dito sa gilid. So ayan guys, nag-refresh lang ako dito at in-enjoy yung moment na to. Talagang dito mo mahahanap yung peace of mind na hinahanap mo. So sobrang ganda ba naman ng view at saka ng climate. Super the best experience so far. At bumalik din yung pagka-inner child ko Bumalik ako doon sa pinaka-rancho kasi pwede daw palang pumunta dito para mag-picture. So ayan, ginrab ko na ulit yung opportunity na yun para makapag-photo, video, ganon. And pagkaupo ko dito sa may duyan, grabe yung view. Para ka talagang dinuduyan sa sobrang lamig at ganda ng view. Dito na yata talaga yung tinatawag na paraiso. And grabe guys, parang solo ko tong resort na to. Talagang solo ko kasi wala naman ako ibang kasama. Kaya ayan, ang tahimik tumambay sa gabi. Grabe.
So ayan, pumasok na ako sa room ko para kumain. Ayan yung chicken joy and then yung spaghetti. So ayan, tara guys, kain. Monday nga pala ako nakabook dito kaya expected ko na walang tao masyado dito or guest. Kaya literal na wala akong ibang kasama mga guest. Pero yun talaga yung plano ko kasi gusto ko ma-enjoy, magkaroon ng peace of mind na walang masyadong distractions. Kaya naman perfect timing talaga yung pagpunta ko dito. Right after kong kumain, nagplan muna ako ng mga itineraries ko for the next day. And then natulog na din ako agad kasi sobrang lamig ng weather, nakakaantok talaga. Then ayan, maaga din ako nagising dahil sa sobrang lamig. And ayan, pagkagising ko, nagprepare na agad ako ng breakfast ko kasi nagutom ako agad. Besides, kailangan kong kumain ng napakarami dahil napakarami din ang adventure ng gagawin ko for today's video. Pagkakain ko, nagprepare agad ako ng mga things ko and then ayan, gumora na ako agad for next itinerary. At ito ang ilan sa mga morning view. Grabe, solid. So, ang next itinerary ko ay ang Gabaldon Climb. Malapit lang ito kaya pwede ko nang i-walk in. Kailangan ko rin umakyat sa napakataas nilang stairway. At ito guys, ang Gabaldon Climb. Hindi na rin ako nagtagal dito guys. So, dumiretso na agad ako sa Gabaldon Falls. Konting lakad lang siya guys. And then, nag-ride lang ako ng tricycle papunta dun sa mismong falls. And grabe guys, super rough road yung daan. Kaya ito, medyo kakalog-kalog ako dito. And after a few minutes, nandito na ako sa Melgar Farm para dito mag-stop over. Dito kasi pinakamalapit yung Gabaldon Falls and need lang magbayad ng 20 pesos. 10 to 15 minutes nga pala itong lalakarin. 10 to 15 minutes nga pala itong lalakarin and choice mo rin kung mag-tour guide kayo o hindi. Pero dahil mayabang ako, hindi ako kumuha ng tour guide. And grabe guys, umpisa pa lang ng hike, Diyos ko, pagod na ako. Pero pagdating sa kalagitnaan, dito na magkakaalaman. Nasubok ang yabang ko dito guys. Muntik na akong maligaw dito sa part na to. Diyos ko, nagdadalawang isip kasi ako kung tatawirin ko ba yan o hindi. Dahil wala namang paratandaan na nandyan yung falls. Pero buti na lang nakita ko yung direction ng to falls dun sa may pinaka left side. And ayun, sinundan ko lang. Diyos ko, napakalayo pala. Ang yabang ko kasi sa part na hindi ako kumuha ng tour guide. And after a few minutes of napakakabang moment, eto, dumugaw na sa akin yung Gabaldon Falls. Kaya ito, napag-get out na lang ako. And finally, I'm here guys! Welcome to Gabaldon Falls! Grabe guys, napakaganda. Though, napansin ko lang yung mga konting kalat dito sa may harap guys. Sana po, iwasan nyo po magtapon ng mga basura dito sa may falls. So, ginrab ko na yung opportunity para mag-take ng pictures, videos, ayan. And then, naligo na rin ako agad. Weekdays nga pala, kaya pala walang tao dito. Kaya nasolo ko na naman itong Gabaldon Falls. And grabe guys, pag-apa ko pa lang dito sa tubig, napakalamig. But for the sake of experience, eto, naglublob na ako. Ito ang batang tamang enjoy lang para sa experience. Anyway, di na rin ako nagtagal dito. Baka maligaw pa kasi ako, charing. Di ko na rin kasi talaga kinaya yung lamig. And also, marami pa akong pupuntahan. Baka gabihin na rin ako nito. Pagkababa ko sa Gabaldon Falls, eto sumakay ako ng bus going to Gabaldon Welcome Arc. Nandito yung Gabaldon signage. Dito kayo pwedeng huminto para mag-picture, mag-video, para ma-share nyo sa family nyo, sa mga tropa nyo, or sa jowa nyo na nandito kayo pumunta sa Gabaldon. So, nag-picture-picture lang ako dito and then gumora na rin agad kasi bala ko pumunta sa Laor para dun sa Bato Ferry. But unfortunately, nire-renovate pala siya kaya hindi ako nakapunta doon. So, this would be my last itinerary here in Gabaldon. And that's it for today's mini vlog. I-follow nyo na yung mga social media accounts ko guys to keep you updated sa mga latest vlogs ko. Goodbye guys!